Nagsalita na ang kontraktor na si Sara Diskaya matapos sumailalim sa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Kabilang si Diskaya sa mga kinasuhan ng Office of the Ombudsman ng kasong graft at malversation sa Digos City Regional Trial Court. Kaugnay ng sinasabing 96 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ayon kay Sara Diskaya, mahirap na mahiwalay sa pamilya matapos sumuko sa NBI kahit wala pang ipinalalabas na warrant of arrest. Iginit ni Diskaya na sumailalim siya sa voluntary custody para sa kanyang kaligtasan at hindi lang para sumuko. Aminado naman si Diskaya na hindi pa siya handa sa posibilidad na makulong, lalo't nababahala siya sa sitwasyon ng mga anak na nadamay sa issue. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Bukod kay Sara Diskaya, voluntaryo ring sumuko sa Pasig City Police ang presidente ng St. Timothy Construction na si Roma Remando. Isinuko rin ni Remando ang kanyang pasaporte bilang patunay na wala siyang planong takasan ang akusasyon. Sumuko na rin ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental, kabilang sina Rodrigo Larete, Michael Awa, Joel Lumugdang, Harold John Villaver, Rafael Faunilian, Josephine Valdez, Ranulfo Flores at Zar Ryan Lubungin.